Magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. Ayan. So siguro naman ay nakikita nyo kung gaano karaming mamunga yung ating kalamansi. Ang liit pa niya mga kaprobinsya. Pero ang bunga niya mga kaprobinsya ay bukong-buko pa. Pero makita nyo hindi pa siya nalaki ng talagang pitasin. Pero makita nyo mga kaprobinsya. So nahutok na yung kanyang sanga. Kasi talagang marami yung kanyang kita nyo yung isang sanga niya. Yung isang sanga niya, pag kurot nyo, so apat agad yung makukuha nyo. Apat, tatlo ayan, apat laging apat, yung karaniwan apat, dalawa, tatlo, ayan, apat, dalawa, tatlo yung kuha ng kanyang sanga. Ayan mga kaprobinsya, ang ganda ng buko niya. So our topic today, ang isi-share ko sa inyo mga kaprobinsya ngayong araw na ito ay kung anong panahon po ba o anong buwan ang tamang pagpapabunga ng kalamansi para mahuli natin yung napakagandang presyo at para kumita tayo ng napakaganda. Yan mga kaprobinsya, isang dakot natin ay ang dami, halos yan, 10 piraso yung sa isang sangang makikita nyo na natin. Ayan, hawak-hawak natin, pero hindi pa po pwede siya, wala pa po siyang katas. Ayan. So ano nga ba mga kaprobinsya ang tamang buwan ng pagpapabunga ng kalamansi para mahuli natin yung napakagandang presyo ng kalamansi? Yan, kasi may mga pagkakataon mga kaprobinsya na bagsak ang presyo ng kalamansi, mga sa farm gate po ay halos 20 to 13 pesos lang inaabot ng 1 kilo. At meron naman mga pagkakataon na umaabot po siya ng 70 to 85 pesos ang farm gate. So yun po ang napakagandang timingan natin ng presyo sa pagpapabunga natin ng ating kalamansi. Ayan. So yun ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Yun ang ibabahagi ko po sa inyo. Samahan nyo ako at nang malaman ninyo, matuklasan ninyo ang sikreto ng tamang panahon at tamang buwan ng pagpapabunga ng ating kalamansi para mahuli natin ang kanya napakagandang presyo. Di ba ang daming bunga niyan mga kaprobinsya? Okay, umpisa natin ang ating topic na yung araw nito. Una mga kaprobinsya, atin munang pag-usapan yung buwan na kung saan bagsak ang presyo ng kalamansi. Kasi may panahon kasi mga kaprobinsya na yung ating kalamansi, kusa siya nagbibigay ng bulaklak ng hitik na hitik, na yun po ay panahon talaga ng pamumulaklak niya, na kahit hindi nyo siya pabulaklakin, magbibigay po siya ng bulaklak. At yun po ay buwan ng April, May. Yan, sa buwan ng April, May mga kaprobinsya, yung inyong mga kalamansi, magbibigay po siya ng bunga ng hitik na hitik. Ang ani po niya, pumapatak po siya ng August, September hanggang October po mga kaprobinsya. Kasi ang bunga ng kalamansi mula po sa pagkabulaklak ay halos 4 months siya bago natin i-harvest ng nasa tamang panahon na. Ito mga kaprobinsya, no? So tuloy natin ang ating topic. So yung month of April, May na pagbibigay ng bulaklak ng kalamansi na talagang hitik na hitik, ito po ay talagang pumapalo ng pagka nag-harvest na po tayo, kasi halos lahat ng kalamansi ay sabay-sabay ganun po namumulaklak. So pumapalo na po siya ng 13 pesos lang per kilo. Kaya yung per red bag niya po pumapatak lang po ng 390 mga ganun something. So napakababa mga kaprobinsya, kaya halos wala po tayong kinikita pag mga ganong panahon. Kaya ngayon ang aalamin natin ay mga kaprobinsya, ang daming bunga ng ating kalamansi. Yan, isang sanga hitik na hitik na ano na siya, natungo na siya. Ayan, natungo na, kumakaway-kaway na siya sa inyo mga kaprobinsya. So ang tamang panahon po mga kaprobinsya, natatimingan po natin ng pagpapabunga ng kalamansi. Tamang panahon, tamang buwan. Samahan nyo ako, panoorin nyo ang aking video at abangan nyo kung ano yung tamang panahon para makumita kayo na maganda. Kasi may kita po talaga sa kalamansi mga kaprobinsya. Makita nyo itong mga kalamansi natin, liliit pa, ang dami ng bunga. Yung kabila, ang daming bunga rin. So ang tamang panahon po mga kaprobinsya, ito na. Abangan nyo mga kaprobinsya. Ang tamang panahon ng pagpapabunga ng kalamansi ay
uupakan nyo siya ng month of October or November. Yan mga kaprobinsya. Pag napitas na po natin, 'di ba? Napitas na natin yung bunga niya. Ito yung halimbawa, sabi natin ito ibinunga niya po ng pumatak. Sabi natin yung bulaklak niya ito ng May or April or May, ito halimbawa. So ipipitas siya ng April, o sabi natin April or May, magbibilang tayo June, July, August, September. So September po start na po ng harbisan ng kalamansi. So yun po talaga idagsaan ang kalamansi sa mga kaprobinsya. Kaya halos pumapatak po ng ang farm gate natin ay 13 pesos. Hanggang pinakang mataas na yun 20 pesos mga kaprobinsya. So napakababa po ng farm gate na yun. So ang isa sa pinakamaganda mga kaprobinsya, pag na-harvest nyo po itong bunga ng inyong kalamansi, sabihin natin harvest nyo ng September, kasi yun ang tatamaan yun September, October, yan. So, ang ano nyo mga kaprobinsya ay talagang magulang ang kanyang dahon kasi hinarvest nyo po yung bunga hindi pa po nasulpot ang kanyang talbos. So, napakagandang timing po nun mga kaprobinsya. So, uupakan po natin siya ng herbicide. Ayan. Month of October. Ayan. Kasi natapos na natin alisin yung bunga niya. So, kailangan po natin applyan po siya ng herbicide. And then, pag na-applyan po natin siya ng herbicide, sasabayan po natin ng fertilizer. Papatakan po natin ng fertilizer ang kanyang puno bilang tulong po doon sa herbicide para pag natunaw po yung herbicide natin, yung damo natin na in-spray natin ng herbicide, ay susulpot po yung kanyang bulaklak na ganito mga kaprobinsya. Susulpot siya ng ganito. Makita nyo pag sumulpot po siya, at siyempre mga kaprobinsya, tutulungan pa rin natin siya ng organic foliar fertilizer. Ayan. Tutulungan pa natin siya ng organic foliar fertilizer. So dahil sa panahong yan mga kaprobinsya, medyo pahirapan ang pag-aalaga ng bulaklak ng kalamansi kasi sa panahong yan ay maulan, malamig. So medyo ang hirap pong palusutin ng kalamansi. So talagang tiyagaan lang mga kaprobinsya. Timingin lang po yan. So aalagaan po natin to ito mga kaprobinsya, pag sumulpot ang bulaklak niya ng ganito, so marami yan, hitik po ang susulpot niyan kasi inalagaan nyo siya, binanatan nyo siya ng herbicide, so inaplayan nyo siya ng fertilizer, and then inaplayan nyo siya ng organic foliar fertilizer. So susulpot mga kaprobinsya ngayon ang kanyang bulaklak ng ganyan, ng hitik na hitik. So pag ganito na mga kaprobinsya ang kanyang bulaklak, aalagaan po natin siya ng spray para po doon sa mga fruit borer, so, doon sa tumitira na mga bulaklak. Ito kasi tinitira na po ng mga fruit borer yan kaya mapansin nyo, buko pa lang yung inyong kalamansi, meron ng meron ng tama, lumalaglag na po siya ganito mga kaprobinsya. Yan, lumalaglag na po siya, buko pa lang, lumalaglag na. Kasi sa bulaklak pa lang po yan, pumasok na po. Itinurok na po ng fruit borer yung kanyang similya dyan. So, aalagaan na po natin siya ng spray. Yan mga kaprobinsya. So, ang gagawin po natin sprayan, ang gagamitin natin, depende po sa inyong kung gusto. Pero sa amin po, ang naging experience namin, ginagamit po namin yung gold. Sinasama natin siya ng lancet. Yung gold para sa uod, yung lancet para sa mga, yung mga tinatawag nating fruit borer or manunurok. At siyempre, sasamahan natin po siya ng malatayon para naman doon sa amoy niya. Yung amoy kasi ng malatayon napakabaho mga kaprobinsya. So bali, pagsasama-samahin po natin siya, ngayon, siya pong ibabanat natin sa ating kalamansi. So sa may mga kalamansian, congratulations po sa inyo. Napakaganda po ng kitaan sa kalamansi. Kasi ito po ito mga panahon ito, napakaganda po ng presyo ng kalamansi. Naglalaro po siya 2,000, 1,500, 1,600, ganun. Naglalaro lang sa ganyang presyo. At tataas bababa, pero hindi po siya nababa ng 1,000. Ay napakagandang presyo na po ng farm gate niyan mga kaprobinsya. So hanggang mga kaprobinsya, alagaan po natin siya mga kaprobinsya. Sayang kasi yung bulaklak. So sa loob po ng isang buwan, 4 na beses nyo siyang i-sprayin once a week hanggang 5 spray po mga kaprobinsya hanggang sa makita nyo na stable na po yung bunga ng inyong kalamansi. Ayan. Ganun lang kasimple mga kaprobinsya ang sikreto para sa tamang pag-timing
na makuha natin yung napakagandang presyo ng kalamansi. So pag nagpabunga po kayo mga kaprobinsya ng month of October, bibilang kayo ng 4 months, October, November, December, January, February, start na po yan mga kaprobinsya ng mahala ng presyo ng kalamansi hanggang April na po yan. So napakaganda na ng kitaan yan mga kaprobinsya. So yung nalugi kayo sa bulaklak ng buwan ng April, May, babawiin nyo naman po siya mga kaprobinsya sa month of October. Yan, October, November, December, yan, napakaganda magpabulaklak mga kaprobinsya ng kalamansi sa mga buwan na yan sapagkat pahirapan po makalusot ang mga bunga ng kalamansi. Pag hindi nyo po alam ang sikreto ng pagpapatibay ng bunga ng kalamansi, ay hindi po talaga kayo makakahuli ng magandang presyo. O yun mga kaprobinsya, sana po ay nagustuhan ninyo ang aking sinare sa inyo na panibagong taktika, panibagong teknik. At sana po ay nagustuhan nyo ang aking video at sana may natutunan po kayong aral, may napulot po kayong idea, teknik para sa pagpapabunga ng kalamansi para tayo ay kumita ng maganda sa kalamansi. Okay? Salamat sa inyong panonood at nawa ay nagustuhan ninyo ang aking video. Please comment. Kung may katanungan kayo, i-comment nyo lang po mga kaprobinsya. And follow, like, and share. Thank you for watching. Happy farming mga kamagkakalamansi. God bless you all. Bye-bye.